po, good morning po. Ngayon po, papunta po tayo sa isang kaibigan natin na kung saan siya ay ninirahan dito sa may Cubao. Ngayon po, papunta na po tayo sa kanya. Yan po ang ating kaibigan na si Kuya Ray. Yan. Okay po, ayan po. Nakita natin ang ating isang kaibigan. Walang iba kundi si Kuya Ray. Ito, naglalaba po siya. Sir, good morning po. Good morning, sir. Good morning. Kuya Ray, mukhang ikaw ang tigas dito sa inyo eh. Tulong lang sa pamilya. Okay. Ang aking asawa ay nagtitinda. Ang bata, nagkikasama sa tindahan. Walang ginagawa. Mamaya tayo mamamasada pagkatapos maglaba. Ganun pala. Ibig sabihin na namamasada po kayo ng po. Po, pagkatapos naglaba, mamamasada naman tayo ng tricycle. Sir, sino po ba kayo? Ano po bang complete name niyo? Reynaldo Felipe Maurera. Okay. Kuya Ray, ang tawag sa'yo. Kaya rin, yung tawag nila sa akin. Kuya Ray, ilan na po bang ating mga anak? At ano po pangalan ng ating may bahay? Amin lang, lima lang na, 3 babae, 3 lalaki. Sino-sino po sila? Rachel, Raylin, Rainier, Patrick, Patricia. Lahat po ba sila nag-aaral ngayon? Yung 3 nag-aaral. So, bilang ama po, ano po bang pinagkakabalahan nyo sa ngayon? Ngayon, namamasada ng tricycle. Minsan nakakapag tulong tayo sa traffic. Voluntaryo tayo tumutulong sa traffic. Kahit walang sweldo, nakakatulong tayo sa traffic. Isa tayo member ng PARDS, FII Philippines. Yan po yung kay Ma'am RC, tama po ba? Ma'am RC Pabon. So, magkano po ba ang kinikita nyo bilang tricycle driver? Hindi pare-pareho. Meron 600, 800. Pinakamababa, 500. Buti ho, napagkakasya nyo yun. Ito po yung anak nyo. Anin po ba? Nakakasya naman. Gawa nung meron tayong maliit na tindahan na sari-sari store. Meron tayong konting kainan sa umaga. Mukhang madami-dami ito itong itutumbang yung labahin, ha? Marami-rami po yan, sir. Mga hanggang alas 12 yan. Tanghali. Alas 12. So, paano po yung pinagkakasya yung inyong kinikita kung sakasakali po? Konting tipid lang kasi meron tayong nag-aaral sa STI. Ponsiano Bernardo at saka isang PUP. Ano naman siya? Pero isang allowance. Monthly. Kaya yung konting ano niya, yan ang napapagkasya niya. Kaya tayo dito, konting tulong lang sa pamilya. Maglaba-laba tayo pag may time. So, ngayon po, ano ba yung ginagamit yung sabon? Mukhang panlalaki po yan. Panlalaki to, sir, panlalaki. Ariel. Ariel, panlalaki. Kaya pala. Panlalaki. Kaya dapat lalaki ang maglalaba. Lalaki talaga. Kaya yun ang trabaho natin. Kaya tayo mga lalaki guys, huwag tayo mayang maglaba. Tulong tayo sa trabaho bahay. Okay po. Yun naman ang aking asawa ay nagtitinda. Buti po. Kamusta naman po ang kalusugan ng ating may bahay? Okay naman po, sir. Sa ngayon maganda-ganda. Mamaya, pagkatapos maglaba, siguro mga hapon, pag hindi nakabiyahe, baka maimbita ng konting sa ano nung aking kumpare, si Rodrigo.
nawawala yung konting tagal. Oo, bilang voluntaryo po sa traffic po natin, ano pong barangay kayo nagbo-volunteer? Pwede po tayong kahit saan, pwede po tayo makatulong kahit anong barangay. Kasi po tayo voluntaryo lang, hindi tayo po sumasahod. Wala tayong sahod sa barangay. Yan po ay kasama sa FII. Si Ma'am RC Pabon. Yun. Opo, una yung ginagawa yun, binabalawan yun. Nalabot na sabon na ba na po ba yan? Opo. Diretso sa Downey. Yun, yung style. Diretso dryer. Oo, ilang balaw po ang ginagawa nyo? 3. 3. Mukhang hanggang alas 12. Medyo marami-rami yan. Ano? Alas 4, tuyo na po tayo. 4 o'clock na po. Yan po ang... Tuyo na siya. So, ngayon po, bilang volunteer po ng traffic po ba? Sa traffic. Ano po bang ma-experience nyo na akasagupa sa kalsada? Alam nyo naman, minsan ang mga... Maraming pasaway sa kalsada. Lalong-lalo na yung mga ibang motorista, pasaway. Kahit naka-stop na, naka-counterflow pa, yan ang magiging sanhi ng traffic, aksidente. Yan ang nangyayari sa atin dito sa Barangay San Martin, Barangay Kaunlaran. Dalawang barangay. Yan ang, kasi isang kanto lang yan, ikaloot kanan lang yan, guhit lang pagitan. Kaya Kaunlaran, San Martin. Iba na. Nabibigyan ba kayo ng allowance sa barangay kung pamisan-misan? Sa ngayon, wala na tayong allowance sa barangay. Volunteer na lang tayo. Yan naman ay tulong natin sa ating barangay. Sa ating mga motorista. Oo nga po eh. So, ibig sabihin niya na talagang minsan talaga dumarating ang pagkakataon na talagang minsan napapaaway kayo siguro, no? Hindi may iwasan yun, sir. Gawa nung maraming pasaway. Oo nga eh. So, ibig sabihin, kanino po ba yung nilalaban nyo sa buong pamilya? Buong pamilya. Buong pamilya kasi misis nagtatrabaho. Mga bata, nagluluto, tumutulong sa tindahan. May merit kayong tindahan. Naman eh, wala nang ginagawa. Yung binibiyay kong motor, binibiyay ng anak ko. Ngayon naman, pagka natapos ako, kung tinamad siya, ako naman ang bibiyay. Sarili niyo po ba yung motor? O Boundary lang. Magkano po yung binaboundary nyo? 300. 300, maghapon na po yun. Ilang oras po yung 300? Wala naman oras yun. Alas 11, alas 10, alas 9, garay na. Oo. Yung anong pahinga naman, meron pa naman araw, kinabukasan. So, yan, talagang kailangan po bilang isang ama ng pamilya po, dapat itaguin po natin. Ganun po ba yun? Kailangan po natin gawa nung tulong-tulong trabahong bahay. Lalo na, sa tindahan sila, wala akong trabaho ngayon, hindi ako pumiyay. Mama, lalaban muna ako. Yan na talagang minsan talaga nung araw tagalaba ng araw sa Mandaluyong lalaki talaga ang tagalaba, pero hanggang ngayon buti dala-dala nyo po yan. Kailangan natin, sir, hanggat malakas tayo. Oo nga po. Noong since 2019 nasa barangay tayo, driver tayo ng ambulansya. Okay. Hindi lang tayo pinalad na bilang pamandidatong kagawad. Tumakbo po kayo ng kagawad? Yes po, 2018 at saka 2023. Hindi tayo pinalad. Kaya yun siguro ng mga ano pa sa atin, mga consequence natin. Okay, siguro. Hindi pa para sa atin. Oo nga po. At saka unang-una sa lahat, nahirap tumakbo pag wala kang pera. Ganun po ba? Para sa akin, sir, siguro kahit may pera ka, kung ayaw sa'yo ng tao, hindi ka mananalo. Pag gusto sa'yo, kahit wala kang pera, palagay ko, mananalo ka pa rin. Tama. So ngayon po,
Bali, yung may anak, apo na po ba kayo? Meron po, dalawa. Ah, Si Rans at saka si Sia, Leticia. Dito po, nakatira kayo sa maliit na bahay po. Sama-sama po kayo rito. Kuya Ray, kung halimbawa, kung sakaling bibigyan nga muli ng pagkakataon na maibalik yung araw, ano po ba yung gusto mong gawin para preparasyon mo ngayon sa panahon nito? Yung pagkakamali at pagkukulang na nagawa mo noon. Siguro, yung pagkakamali ko at pagkukulang ko sa pamilya, ito kagaya nito. Sinusuklihan ko na lang ng mga paglalaba, pamamasada, tulong sa ano. Kung may matira, bibili ko ng soft drinks, tubig, paninda, sigarilyo. Yun lang may tutulong ko. So, kumusta naman po ang negosyo ng inyong may bahay? Okay naman siya, gawa nung nakakatulong naman. Baon araw-araw. Kasi dalawa na yung kolehiyo niyo, hindi po ba? So, yung isa, ano siya, tourism, yung sa PUP. Yung Raven Maurera. Yung isa naman, si Patrick, gagraduate siya itong year na to. Ano po ba yung paghahanda nyo para sa isang anak nyo na pag-graduate na? Kasi papasok na po sa kolehiyo yan. Ano po gusto bang... niya hindi ko alam kung police o sa IT. Ang kukunin niya. Hindi ko alam siguro, sir. Sakali. Kung anong gusto niya, yun ang ano na natin, pagbigyan na lang natin. So ngayon po, kamusta naman po inyong barangay? Hindi po ba magulo rito? Ano po bang... Sa ngayon, wala naman tayong sir, sa barangay. Okay naman ang pamamalakad ni Kapitan Biray, Mervin Biray, at saka ng ating mga konsyal, mga barangay tanod, mga staff ng barangay. Okay naman sila. Kamusta po ba ang drug situation dito sa inyong lugar? Sa ngayon, di natin talagang may marami pa rin gumagala, sir. Marami pa rin na umiikot na nag-aabutan sa gilid-gilid. Paano nyo ikukumpara yung panahon ni Duterte at panahon ni BBM? 100% ng panahon ni President Duterte, napakalaking bagay na maraming nawala. Mga snatching, sa drugs, karnaping, yan ang malaking kawalan. Lalo dito sa lugar nyo, sa Cubao, di ba? Medyo marami pong tao dito. Marami, sobrang dami ng tao dito. Gawa nung matalikod ka lang ng konti, yung bag mo, ugutin na ng mga snatcher. So, ibig sabihin, malapit po kayo sa farmers, ano po? Malapit po, sa tapat mismo ng farmers. Market. Okay. So, Kuya Ray, meron ka bang gustong, halimbawa, makaharap mo ang ating Pangulo o ang ating Mayor, ano po ba ang gusto niyong ipahatid sa kanya? Sa ngayon, ang gusto ko lang sa mga natin, kagaya sa tungkol sa trapiko, sa drugs, yung lang naman ang problema natin dito, sa mga snatcher dito sa Cubao, sana mabigyan ng solusyon. Maraming kawawang mga motorista na nakaparking lang, hold upin. Yan lang, tsaka yung mga sa traffic. Yan pinaka number 1 sa ating kalsada. Lalong-lalo na dito sa Banahaw, Binitis, Pitwason, Mabuhay Lane. Sana araw-arawin nila yung pag-clearing operation dito sa Barangay San Martin, Barangay Kaunlaran. Kasi napupuna ko po, minsan may clearing po doon, mayroong taga-barangay na nag-a-announce na may clearing. Sa tingin nyo, tama po ba yun na ina-advise nila yung mga nakaparking dyan sa buong kalsada ng Banahaw, Benitez? May mali din ng ron na dapat. Sabagay, sa naman, sa puntong ganon, ibig sabihin, pinapaalalanan lang na dapat linisin na lang na yung kalsada bago dumating ang mga clearing. Na hindi na kailangan gumastos hanggat maaga, nabisuhan ng barangay. Kaya nag-a-announce yung barangay, wala pa yung clearing, ina-announce na kung maaari, linisin na nila yung kalsada. Di wala ko nahuhuli yung mga nakiklearing. Marami pa rin na mahuli, gawa nung maraming matigas ang ulo. Okay po.
So, napuna ka po. Medyo marami pong halaman dyan sa likod po. Sino pa yung nagtatanim dyan? Itong aking kapitbahay, si Nanay Tire. Si Nanay Tere. Ayan, yung mga palaya natin, paubos na. Mhm. Napaginabangan natin. Yan ay insulin plant. At saka yung serpentina. Yan ang kinakain natin araw-araw. Bakit po ba? Yan ang sinasabi sa diabetes. Yan ang kinakain ko, hindi na ako minom ng gamot. Parang yan ang maintenance nyo. Yun ang maintenance ko yung dahon. Mapait talaga yan eh. Di ba? Mapait talaga. Masarap naman yung pait. Hindi ba pwede halo sa papaitan yan? Kapulutan. Ang ano naman dyan, sila nilalagay nila sa tubig. Ako, puro gasan ko lang. Kakainin ko na lang. Ganun po ba? So, ngayon po ba, ang may bahay niyo po ba, wala po ba siyang nakakaramdaman? O ano po? Sa ngayon, wala po. Asawa ng Diyos na hindi kami napapabayaan sa aming pangangatawan, lahat ng aking pamilya. Kuya Ray, last question po, isang bagay po. Ano po ba ang nagpapaligaya sa ating Kuya Ray? Maliban sa maayos na pamilya? Para sa akin, maghanap buhay ako. Pagkatapos maghanap buhay, may konting inuman, di nawawala naman sa atin yan. Pag kinabukasan, 2 to 3 days, inisip ko na kung paano yung labahin ko, kung paano naman ma-resolve. Ano ba yung schedule na labahin nyo? Every 2 to 3 days, 3 to 4 days. 3 to 4 days. Medyo marami-rami na yon. Walang eksaktong araw, basta dumami na. Basta nagkaroon ako ng lalo na coding. Pag coding ako, paglalaba ako, yung anak kong bibiyahe, titirahin ko naman ang aking labahin para malinis. May uniforme, mga nag-aaral natin. High school, 2 high school, 1 college. Okay. Hiningi ko lang sa aking mga anak sana makapagtapos sila ng pag-aaral. Oo, mukhang magagaling naman yung anak niyo po eh. Matatalino po. Okay naman sila sa pag-aaral. Last message mo, Kuya Ray, para sa ating pamilyang Pilipino at sa kabarangay natin. Anong mensahe ba po? Kap, good morning. Napakabuti niyong barangay. Namumuno dito sa ating barangay. Kayo ang ama ng barangay. Maraming salamat po, lalo-lalo na sa ating mga staff, BPSO, sa lahat po, konsyal. Maraming salamat po. Napakabuti po ng ating barangay. Maraming salamat po. Kap Biray. Salamat po.